Good news po para sa ating mga lolo at lola. Alam niyo ba ngayon na pwede na kayong makatanggap ng 10,000 pesos kapag kayo po ay umabot sa edad na 80 years old, and then 85, 90, 95 ay tig 10,000 pesos po na cash gift or pagkilala po yan ng ating gobyerno. Regalo po yan, hindi po yan ayuda. Yan po yung pagkilala ng ating gobyerno para sa inyong mga contribution dito sa ating bansa. At syempre pag inabot nyo po yung 100 years old ay makakatanggap kayo ng 100,000 from the government. Tapos meron kayong sulat from the president at meron po kayong plaque ng pagkilala. Katulad po nung natanggap ni Enrile, ni Manong Johnny Enrile nung Feb 14, siya po ay nakatanggap ng 100,000 ang cheque at plaque at sulat from the president. Yan po yung mga bagong incentive po na matatanggap ng ating mga senior citizens at yan po ay available po or matatanggap po yan ng lahat ng mga Pilipino na aabot sa 80, 85, 90, 95, 100 at pwede po yung matanggap maski po kayo ay nasa ibang bansa. Basta po kayo ay Pilipino, matatanggap nyo yung mga incentive na tig 10,000 at 100,000. At yan po ay every 5 years po. Hindi po yan halimbawa 80, nakatanggap kayo 81. Hindi na po. Hindi pa po kayo makakatanggap sa 85 years old na birthday nyo. Doon pa po kayo makakatanggap din kapag kayo 90, 95 hanggang sa 100 years old. Doon po kayo makakatanggap ng cash gift or incentive galing sa gobyerno. Ang hindi lang po clear at ang nababasa ko po na maraming nagtatanong, yung lola ko ay 81 na ngayon, pwede na ba siyang tumanggap ng cash gift na 10,000? Yan, hindi po malinaw kung nalagpas ka dun sa every 5 years na interval ay ikaw ba'y makakatanggap ng 10,000. Halimbawa 93 ka na, pwede ka bang tumanggap ng 10,000 na saklaw nung sa edad na 90? Yan po yung hindi malinaw kasi specific po yung nakalagay dun sa mga balita at dun sa batas. 80, 85, 90, 95 at syempre yung 100. Kada 5 years po yung interval. Hindi po sila sinabi, hindi po sinasabi doon na kung 91 or 82 nalagpasan ka nung pagtanggap mo dapat nung 80 ka ay 82 ka na ngayon. So sa next birthday mo, makakatanggap ka ba ng 10,000 para dun sa pang 80? Yan po yung maraming nagtatanong ngayon kung ano ba sila, qualified ba sila kung halimbawang nalagpas na sila dun sa edad na mini-mention nung sa batas, 80, 85, 90, 95. Antabayanan na lang po natin kapag magkakaroon na po ng implementing rules ang ating executive department kung paano po nila ipapatupad kung sakaling ganun po, lagpas po dun sa mga intervals na binabanggit po ng batas yung naabot na ng birthday or edad ng ating mga lolo at lola. So yung sa 100, ang alam ko pag lumagpas, binibigyan po yan ng incentive na 100,000 kahit na 101, dun mo palang na-claim mo, na-prove yung edad mo, ay binibigyan po yan ng 100,000 kasi ganun po yung naging situation nung isang lola ko sa bali po ako sa tuhod, ganun, nakatanggap pa rin sila ng regalo from the government kahit lagpas na sa 100 yung aking lola sa tuhod ba yan. And yung isa pang tanong, siyempre, ano ba yung mga requirements? So kung pagbabasihan po natin yung sa centenarian law,
yung pong mga requirements, palagay ko parehas din po yung magiging requirements o yung mga documentary requirements na kailangan nating ibigay para mapatunayan natin yung edad nung ating lolo at lola. At yung basic dyan, yung birth certificate or kung meron siyang senior citizens ID. Ngayon kung wala naman siyang mga ganon, ay meron pang ibang mga kapamamaraanan na nabasa ko po para makapatunayan natin yung edad ni lolo at lola. At yan po ay nabasa ko po dun sa isang document from DSWD. At yan po ay ipopost natin. Ipapakita ko na lang po sa screen, kayo na po ang bahalang magbasa kasi medyo mahaba po. At dalawa po yan, meron po akong nakita from Tokyo Embassy. Yan naman po ay para sa mga nasa abroad. Ayan. Ang kagandahan nga nito, basta Pilipino ka, kahit wala ka sa Pilipinas, nasa abroad ka, ay pwede kang makapag-claim ng inyong regalo from the government na 10,000 or 100,000. Ipa-flash ko na lang po sa screen yung mga requirements o yung nakita ko na document para makita nyo na lang, basahan nyo na lang po yung mga nakasulat. At sana pag natanggap naman natin yung cash incentive o yung regalo ng ating mga lolo at lola, sana po ay gamitin na po natin para sa kanila. Bilhin po natin sila ng mga gamot, pagkain, or kung birthday po, siyempre bilhan natin ng cake, kahit cake man lang. And the rest, ilaan na lang natin sa mga gamot at pagkain ni lola or lolo. At wag na po nating ipang susugal kasi meron pong mga ganyan. Tapos yung iba medyo nag-aaway-away pa, lalo na kung sa 100,000 gusto makiparte dun sa nakuha ng kanilang mga magulang or ng mga lolo at lola. Sana ilaan natin yung makukuhang regalo ng ating mga lolo at lola para sa kanila. Para medyo guminhawa naman yung kanilang buhay. Or at least kapag nakatanggap po sila ng regalo, sigurado po sila po ay magiging masaya. Maraming salamat po sa panonood at kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe po at pakilike po itong ating video. Kung meron po kayong katanungan ay mag-iwan lang po kayo ng comment sa comment section. Marami pong salamat and ingat po kayo.